Hey guys, welcome. Magbibigay lang ako ng updates regarding sa nangyaring kaguluhan dito sa neighborhood namin. Actually, backyard nga kasama eh. No? So, and then also, babasahin natin yung mga comments. Kailangan ko rin magbigay ng reaction doon sa mga comments. Salamat sa mga well-wishers na nagwi-wish na okay kami, no? Salamat. And then, may mga kababayan tayo dito sa Amerika na nagsishare din ng experiences nila na naka-experience din sila ng something similar. Like, yung pinasok yung backyard nila. Ano mo kasi ganito, no? Siguro hindi ma-imagine ng ibang tao sa Pilipinas. Pag ikaw may bahay at may backyard ka, dapat walang ibang tao dyan. Yun eh. Yun eh. Ano ba yung example ko dyan? Hindi ko makakalimutan dati nung nabubuhay pa yung biyenan ko. No? Kumakain kami. Sabi niya, oy, ano daw, isara daw yung bintana, baka daw makita kami ng... Sabi ko, walang tao dyan sa backyard. Amin yan eh. Well, there's supposed to be, wala dapat tao dyan. No? So, ganon. Hindi katulad sa atin, no? Pag nakabukas ng bintana mo, baka may dumaan na tao. Hindi, walang dadaan na tao dyan kasi amin yan eh. 'Di ba? Kada bahay dito may sariling backyard. So ito yung bahay, may backyard. Tapos naka-fence yan paikot. Tapos may gate sa nadaanan, no? May-ari lang dapat ang dadaan. Plus, syempre, pwede kang makasuhan ng trespassing. Plus, nasa Texas ka, pwede kang mabaril anytime. Pagka pumasok ka sa bakuran ng may bakuran. Sabi ko pwede hindi in-encourage, hindi rin usapin na legal o hindi pa. Ang sinasabi ko pwede kasi nga maraming situations, pwede ka mapagkamalan, pwede akala nila armado ka, mga ganun. Okay, so yun. So definitely ang mindset ko talaga, having lived here for 15 years, wala dapat tao sa backyard namin. So, yun nga no, alas 11:30 ng gabi nung Biyernes, tama ng Biyernes. Biyernes, no? May 9 ba yun? 9. Tama, May 9. 11:30, matutulog na ako. Antok na ako eh. Sabi ko, akit na ako. Bilang ay, hindi naman pala ganun. Brr, 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 bum, 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 bum. Ganon. Ganon ang tunog. Kaya sabi ko, ano yun? Andito pa yung misis ko, no? Tapos yung dalawa kong anak nasa taas. Si JM tsaka si AJ. Si JM tutulog kasi pagod, galing trabaho. Si AJ naman, andun sa game room, nagko-computer. Sabi naman, ano yun? Parang, hindi yun fireworks So, ang initial reaction ko, sumilip ako sa backyard. No? Kasi banda doon nang gagaling yung tunog eh. Yun nga, pagbukas ko ng pinto, may nakita ako dalawang tao. No? Parehong itim, isang babae, tsaka isang lalaki. Nasaka kong ganon. Kasi nga, di ba, bakit may tao dito? Wala namang access dyan eh. Sarado yan eh. No? Nagganon ako. Tapos buti, sabihin, nakapagsalita ako. Kasi sabi ko nga, hula ko sabihin ko, ikaw yun, baka matulala ka dyan. Sabi ko, what are you doing here? Tapos sinara ko. Kasi parang ang bilis ng mag-process ng mind mo, bakit may tao dito? Parang nagtatalo yung utak mo eh. Tsaka sa anong gagawin ko, ganyan, sasabihin ko. Pero dapat instant makapag-decide ka kung anong gagawin mo, anong sasabihin mo. So yun nga yung sinabi ko, pagkasabi ko noon, sinara ko agad yung pinto. Kasi na-imagine ko na baka takbuhin nila ako. Pumasok sila sa bahay namin o magtago sila dito sa bahay namin. Or baka hinahabol sila ng ibang tao, tapos may baril din, magkabarilan dito, di madadamay kami. Yun. And it turned out, I think, may dala yatang baril yung mga yon, yung dalawang yun. Kasi hindi ako nag-focus sa kamay nila eh, sa mukha nila ako nag-focus eh. At saka madilim sa backyard eh. Madilim din sa backyard. Although may ilaw dito, pero syempre, mga ilang feet, di mo na makikita. Tapos itim pa sila, tapos parang dark din yung suot nila eh. No? So, sinara ko ngayon. Pero alam nyo ba yan sa pagka ganong sitwasyon, no? Ang bilis nag-process ng mind ko. Dami ko naisip, no? Sa isang iglap, naisip ko lahat 'yon. Tapos naisip ko kung nasan yung baril ko. Ang ang isa sa mali doon sa naisip ko kasi nag-process agad ako eh. Anong plano, ganyan.
In just like that, dami ko naisip. Sabi ko, asan yung baril ko? Tinignan ko agad yung sa kanan, kung saan nakatago. Meron akong end table dito. May naglagay ako ng magnet sa ilalim. Doon ang emergency gun ko dito sa sa salas, no? Sa living room. Pero hindi ko alam, may mas malapit pala akong baril yung nando sa yung daily carry ko. So doon sa nagtatanong, no, doon, hindi ako nagki-carry ng baril pag nasa bahay ako, syempre. Para sa akin parang weird pag gano'n. No? Pero kung nasaan ako, sabihin, kung matutulog na ako, inaakyat ko yung daily carry ko, nasa bag siya. Pag nandito ako sa baba, nag-stay ako sa baba, nandito siya sa bag. Okay? So, yun, mas malapit siguro 6 feet away lang yung bag. Pero ang iniisip ko agad na puntahan yung emergency ko na baril na nasa magnet. Siguro mga 15 feet away. Sabi ko, ba't ganun? Bigyan yung process. Siguro, dapat nga, ipoprogram mo yung sarili mo for emergency situations. Kasi, hindi ko na-expect talaga yung ganun sitwasyon eh. Kasi nung naimasmasan na ako, sabi ko, teka, may mas malapit pala akong baril. Andito, 5 feet away lang, yung bag. Pero, nag-glance agad ako kung nasan yung, yung end table na may magnet sa ilalim at may baril. Yun ang ginlance ko. No? So, ngayon, pagsara ko ng pinto, pumunta ako dito, banda rito sa living room, nilapitan ko yung yung end table. Yun ang bubunutin kong baril. Ready to go yun eh. Naka-insert naman yung magazine pero hindi pa yung nakakasa. I mean, ready to go is mas madali siyang kunin. Naka-magnet lang siya eh. As compared so magalungkat ka sa bag siguro. I don't know. Pero yun nga, nawala sa isip ko na may baril ako sa bandang likod ko, 5 to 6 feet away lang. No, tapos ngayon nung Saturday ng umaga, nagkukwentuhan kami ng misis ko. Pinagtatawanan niya ako. Sabi niya, nakita ko yung itsura mo eh. Nagulat daw ako. Tapos sabi ko, baka ikaw di mo kayang gawin yung ginawa ko. Baka mamaya matulala ka lang diyan, mag-freeze ka. No? Yun ang sabi ko sa kanya. Anyway, hanggang ngayon, hey, quiet! Ito mga aso ko. Isa pa pala yan sa i-comment ko, no? Kaya naman ako, may mga nagko-comment, sir, dapat meron kang CCTV camera sa likod, bla bla bla, security camera, mga ganun. Hindi ko naisip yun kasi sabi ko, palagi naman ako nandito sa bahay, tapos meron naman kaming baril, tapos may mga aso kami, 3 aso namin. Yun yan, pag may lumapit sa amin na magdi-deliver ng Amazon or eBay or postal, USPS, tumatahol agad, malayo pa. Tapos, yung pinagtataka ko talaga, nung gabing yun, andyan na yung tao sa backyard, hindi sila bumangon. And, kinabukasan, pinapagalitan ko yung mga aso ko, oy, kayo, mga walang silbi kayo. Tatawa yung misis ko eh. And then, salamat doon sa nag-comment, no? Sabi ko daw pakakainin sa gabi. Tama naman pala. It was my mistake. Ako may kasalanan. Tama naman pala. Kasi this past few days, bago yung Biyernes na yon, nakakalimutan ko silang pakainin. Isang beses ko lang sila pinapakain talaga dapat umaga. Busog na busog yan. Ang problema, dahil nakakalimutan ko, gabi ko na pinapakain, tas busog na busog siguro. So tama, ako rin pala may kasalanan. Kasi tama, pagka hindi naman sila ganun kabusog, very active, very sensitive yung mga yan. Pagka may naramdaman sa backyard, tumatakbo agad yan. I mean, naramdaman pag may ibang hayop sa backyard, tatakbo. Yun. So ako rin pala may kasalanan. Hindi naman pala walang silbi yung mga aso. Nagbago kasi yung routine ng pakain ko sa kanila eh. Dapat umaga talaga. Naging busy ako recently kasi may pinaggagawa, no? Tapos yun nga, no, pasalamat sa mga nagme-message. Yan, kaya wala akong security camera. Pero syempre siguro pag-isip mo, kailangan na siguro ng security camera. Although sa backyard meron akong ring camera. Ginagamit ko lang naman yan pagka kami, nagbabakasyon or umaalis, yung mga ring cameras namin. Pero wala akong alert eh. Wala rin ako mga motion detector sa labas. Yun ang kailangan ko i-improve. So, room for improvement, lesson learned.
Ano pa? Ayan, nangyari din dito daw sa kanila. Meron marami nag-share, no? Okay, so initial reaction ko talaga, sabi ko sa miss ko, I think it's time to move, no? Kailangan natin lumipat, bla bla bla. Pero kasi ilang buwan ko na rin talaga pinag-iisipan lumipat. Pagka nandito ka sa Amerika, hindi ka dapat maging sentimental sa bahay mo, hindi ka dapat maging sentimental sa kotse mo. Mga material na bagay yan na pwedeng mapalitan. I mean, ang purpose ko kasi talaga is para din magbago yung namin, outlook sa buhay, magbago yung ambience, magbago yung environment, meet new people, yan ang pinaka-importante. May makilala kami mga bago, tapos may kami, ibig sabihin, magsimba kami sa bagong simbahan kasi doon sa pinupuntahan namin simbahan, yung mga dati namin kaibigan na hindi na maganda yung relasyon namin, nakikita pa rin kami, yun nakakasama eh. Sabi nga ng misis ko, nagpunta ka doon para magsimba tapos masisira lang, magkakasala ka lang dahil makita mo yung mga buwisit sa buhay mo. Yun, isa yun sa mga reason. Pero nung shinare ko, nagkwentuhan kami ng kapitbahay namin, yung katabi namin dito, itim din to pero mabait kasi professional, tas matagal na rin yan, mas nauna pa sa amin. Nagtatrabaho yan sa ospital, naka-Benz, no? RT lang, RT, respiratory therapist, pero naka-Benz. Sabi niya sa amin, pag lumipat ka kasi, baka mamaya may ganun din mangyari, paano, lilipat ka na naman, bla bla bla. Tama nga naman, no? Pero it's not a reason to move yung mga ganong isolated incident. Pero yung na-mention ko earlier, kung bakit gusto ko lumipat, yun. To meet new friends, mag-iba ng lugar, mag-iba ng outlook, mga ganon. Pero siguro dahil sa sitwasyon namin ngayon, pati sa financial situation, pati sa trabaho, ng misis ko, tsaka ng anak ko, medyo malabong makalipat. Ayan, tama yung sabi ni Norman J. Sanchez, no? Kahit saan parte naman ng mundo, hindi talaga maiwasan. Tama, yung mga isolated. Buti kung araw-araw siguro, or every week may nangyayaring ganito. Pero sa akin, 15 years bago may nangyayaring ganito. It's not that you looking forward ka, pero kahit pa paano pala, kung titignan mo yung statistics, it's very rare pa rin. No? May nag-comment pa pala dito, may nagtanong sa akin, sir, nung lumabas ka, wala kang dalang baril. Magandang comment 'yon. Oo, wala akong dalang baril kasi nga hindi ko na may tao sa backyard na may baril. No? I don't know, kung may baril siya, may baril ako, mas malalaba yung sitwasyon, baka nagkagulatan, I don't know. Niisip ko nga kung sakali mang nagkabaril or binaril niya ako, kahit isara ko yung pinto, tatagos yung bala nun matadali pa din ako lalo na yung backyard door namin may salamin lang, tatagos sa akin yun. So kung mas malala yung sitwasyon kung may baril ako or wala, hindi ko alam, hindi natin masabi. Pero kasi kapuputok pa lang, ibig sabihin i-assess ko pa lang yung sitwasyon maliban na may nawala akong dalang baril, hindi ko rin masabi. No? Kasi puro imagination lang naman kung ano yung outcome, no? Or mas maganda na wala akong baril para hindi nag-escalate. Kasi hindi naman ako involved ayoko ma-involve kung may barilan man yung kapitbahay, ayoko ma-involve as much as possible. Hindi, ang baril guys, no, by law, kahit nasa ang bansa ka, sabihin ko na, ang purpose talaga niyan is for self-defense, hindi offense, no? Ano ibig sabihin? Ikaw, para kang police na mag-iimbestiga ka dyan na may baril, nako, baka lalo kang ma-involve. No? Kung sakali, kung sakali man, sinara ko yung pinto, tinakbo nila ako, at tatadyakan nila yung pinto, ibang kwento na yon. Ibang usapan na yon. Meron na kaming right to defend ourselves. No? Pagka ganon. Okay? So maganda yung mga comments nyo guys, no? Salamat sa mga nagwi-wish ng good. Doon sa yung mga fence dito dapat pare-parehas, picket fence, no? Kahoy lang. Isa yan ang reason. Isa pa pala kaya ako na-mention yung kahoy. So
Sabi na, paano nakapasok dito yung mga yan, no? Paano sila nakapasok sa backyard namin? Hanggang pinag-uusapan namin ng misis ko sabi ko, I think they jumped the fence. Tumalon sila. Sabi ng misis ko, paano nangyari yung kaya nila tumalon? Yeah, syempre mga bata pa yan eh. Yung fence naman, kailangan merong cross na 2x8 na pahabang ganun. Pwede mong tapakan yan tapos tumalon ka sa kabila. Pero syempre pag bata pa, flexible pa talaga. Kaya pang gawin yan. Lalong-lala may mga basura ako dito sa loob. Kasi bilasi lang nawala nung sinara ko. Sabihin, tinapakan nila yung mga junk ko tapos tumalon sila. No? So, yun. Hindi ka pwedeng magpasadya ng sarili mong fence. Hindi. Dapat pare-parehas. Yun ang community guidelines yun eh. Magagalit sa yung HOA. No? Yeah, so hindi ka pwedeng maglagay ng sarili mong fence. Doon sa mga taga Texas na nagtatanong, no? Taga Cypress ako. Cypress is west side of Houston. Yan, Cypress Katy. So hindi naman talaga known na delikado tong lugar namin. Mas delikado pa sa South Houston, yun, Southwest Houston. Yan. Yun lang. Tapos may isa pang comment na nagsabi, delikado daw sa Amerika, magulo na sa Amerika, kaya daw yung ibang turista ayaw na magpunta sa Amerika kasi hindi na safe. Sabi ko, hindi totoo yan. Sabi ko, saan galing yung ganyang message? Yung ganyang pag-iisip. Sabihin mo sa akin kung saang bansa na mas safe sa Amerika at doon nagkukumahog pumunta yung mga turista. Uy, safe dito, doon tayo, wag na sa Amerika. Wag na sa Statue of Liberty, wag na dyan sa Wyoming. Walang ganun. Sinasabi lang yan ng mga, kinakomment lang yan ng mga taong galit ayaw sa Amerika, galit sa Amerika, or hindi makapunta sa Amerika. Na magpaplano ka magpunta ng Disneyland, sabi, hindi, sa Hong Kong na lang kasi hindi safe sa Amerika. Talaga? Kahit tama yung comment, no, dati kong kakilala na si Pinoy Nomads, no, pinagtatanggol niya yung California. Kasi daw sabi niya, kahit saan naman lugar hindi na safe, ganyan. Oo nga, tama ka dun sa statement na yan. Pero, hindi lahat ng lugar pinapayagan kang ipagtanggol yung sarili mo. Yun mali yung statement na yan. Ano ibig sabihin? May mga lugar na sabihin mo, parehas lang tayo. Pwede rin may mangyaring ganyan, nabarilan or whatever. Pero, parehas ba tayo may Second Amendment? Hindi. Yun Yun ang catch doon. So, parang, napaka-misleading ng ganung statement na hindi na raw safe sa Amerika. Well, I think guys, magalit na kayo hindi, pero America is the best country in the world to live in. Ang reason dyan, yung America guys, kahit yung mga kaaway ng Amerika gusto tumira dito eh. Kahit yung mga ayaw sa Amerika gusto tumira dito eh. Galit sa Amerika. Ang dami dito mga Afghans, ang daming Syrian, may mga Iranian, Somalia, di ba? Si Ilhan Omar, Somalian. Kahit yung mga kaaway ng Amerika, gustong tumira dito. So, wag yung sabihin na, inaayawan na ang Amerika dahil hindi safe. No. Kahit papano, pare-pares lang tayo na pwedeng may mangyaring ganyan. At least dito, allowed kami na ipagtanggol yung sarili namin. Example, meron nga sinabi na yung safety ng isang lugar is just an illusion. Illusion lang yan. Sasabihin lang sa'yo na safe ang lugar, pero paano ang gagawin pag may nangyari? Example, yung nabaltaan ko sa Pilipinas na yung dalaga na estudyante pinatay sa bahay at ni-rape. Paano daw nangyari? May gwardiya yung village, yung subdivision. Ang pumatay pala at nang rape sa kanya yung trabahador na naggagawa ng bahay sa malapit. O di ba? Paano mo masasabing just because meron kayong gwardiya sa subdivision safe na kayo? Safety is just an illusion. Kaya tama rin yung isang comment pala na tama na huwag kang maging complacent. Sinabi din pala ng kapitbahay namin niya na itim si Sandy. Sabi niya, yung mga ganyang pangyayari, hindi mo maiwasan minsan mas mas magiging active ka lang sa self-protection mo, no? Maging vigilant ka lang, no? Ibig sabihin, don't put your guards down na relax ka, safe ako kasi meron akong mga security system, ganyan. Hindi mo rin masasabi. So,
Pero maganda na, yun nga, sabi ko, lesson learned, idadagdag ko yun. Mag-aano ko ng, i-level up ko yung security system ko. Hindi ako magre-rely sa aso lang. Kailangan meron ako mga motion detectors na, tsaka camera sa labas. No? So, with that, may bigyan ko yung update bago ko ito tapusin. Ginawa ko, pinuntahan ko yung immediate neighbor ko sa likod. No? Yung may malaking bahay, may swimming pool. Kumatok ako umaga nung Sabado, walang sumasagot. Nung tanghali, pumunta uli ako, walang sumasagot. So, nung Sabado ng hapon, gabi na pala, alas 8, nagpunta ako sa kanila. Sabi ko, andito na yung, may mga kotse na sa labas. Andito na sila. Baka nasa trabaho lang nung Sabado ng umaga. Ang sumagot sa akin yung misis. Kasi ang lumipat dyan sa likod namin, Vietnamese. Pangalan si Kevin. No? Vietnamese. Galing Memphis. Lumipat sila dito sa Texas. Ang business nila, parlor. Parlor ang business nila. Sabi ko, bating ba yan si Kevin? Hindi, yung asawa niya siguro ang Kasi asawa niya nagpa-parlor din siguro. But anyway, yun. Sumagot sa akin yung babae. Sabi ko, is Kevin there? Wala daw si Kevin. Na out of town. Ganyan. Okay, so kinuwento ko. Shinare ko sila kanila yung nangyari. Na sabi ko are you aware na may barilan kagabi? Tapos ganito, bla bla bla. Alam daw nila. Ganyan. Tapos nakita daw nila yung, sabi ko, yeah. Nakita ko yung dalawang tao na yon, sinara ko yung pinto, tapos sumakit kami second floor, tinignan namin sa bintana namin, pumasok sa backyard nyo, naglalakad sa backyard nyo, hinanap yung pinto ng backyard, tapos doon sila lumabas. Ganyan. Sabi ko, natakot nga kami, sabi ko, baka pasukin nila yung bahay nyo tatawagan ko sana si Kevin, yung asawa mo, kaso wala akong phone number. Kaya kinuha ko yung phone number niya. Binigay ko rin yung number ko. Tapos, yun nga, daw sila, natakot din daw sila kasi nga wala silang lalaki sa bahay. So yung babae lang, housewife, dalawang anak na maliit at yung nanay niya. So puro sila babae. Actually, kaya takot daw sila. Tapos kinabukasan, ayaw naman nila magtanong kasi may mga kapitbahay din sila mga itim, pero sabi niya, napapansin daw nila, dumadami na daw itim doon sa neighborhood nila, sa area ng neighborhood nila, tapos madami daw nagbebenta ng bahay. Sabi ko siguro, just ayoko maging bias, kaya lang siguro nagbebenta ng property rito, kasi tumaas nga yung value ng lugar namin, no? Tapos, sinabihan niya daw yung asawa niya, sinabihan niya daw si Kevin na dapat may baril sila dahil nasa Texas sila. Ayaw daw ng asawa niya. The irony guys, yung lalaki pa ayaw sa baril, ayaw daw ng mga ganon. Well, sabi ko, so what if they force themselves inside your house? Paano nyo i-defend yung sarili nyo? Harsh words lang gagamitin nyo? Hindi siya nakasagot. Sabi ko, okay, so nag-offer agad ako na sabi ko, pag kailangan yung tulong ko, if you want to learn about guns, no, I'm a regular gun guy, pwede ko kayong tulungan. No? Gun guy ako Sabi ko, okay, sige, okay daw. So, hihintayin niya yung asawa niya. No? Pero tama kung ikaw anti-gun, pag dumating yung time na you are face to face with that threat, paano mo paano mo i-resolve? Mumurahin mo lang? May baril pala yung mga mga home invaders. May baril. Kahit ayaw mong masama sa gulo nila, kung isasama ka nila sa gulo, anong gagawin mo? Magmumura ka lang? Hindi talaga pwede. It doesn't work. Meron kasi mga misconception. Kaya sabi ko, okay, sige, pagka humingi sila ng tulong sa akin, siguro ito na yung time, gagawa ko ng education video para ma-share sa inyo yung video. Dapat dati ko pag ginawa to gun education video, no? Parang i-share ko sa inyo yung experience ko nung nag-concealed carry class ako dito at bakit kailangan mo ng baril. Meron kasing misconception kasama yun sa discussion, yung mga misconception. Akala pag ikaw nagbaril is talagang ready ka na makipagpatayan or ready kang pumatay. True enough na if worst comes to worst, pero hindi talaga yun ang purpose ng baril. Ang purpose ng baril is to save your life or your loved one's life. Hindi yun to take somebody else's life. Sabi ko, pagka yung baril, inilabas mo at tumakbo na yung threat, then yung baril, it has done its job. Hindi mo na kailangan iputok yan. Tapos na ang boxing. Nasulit na yung bili mo dyan sa napakamahal mong baril. No?
Parang may isang kababayan tayo nag-comment sa video ko. Ay, hindi ako eh. Pag ako, nasimulan ko na, kailangan ko tapusin eh. Di sige, makukulong ka. Makukulong ka pagka ganyan ang mindset mo. At saka siguro, ikaw yung mga tao talaga na, ikaw yung kasama ka doon sa mga taong hindi dapat magkaroon ng baril. So, tandaan guys, kaya ganun yung mindset ko. Kaya ganun din yung approach ko, no, nung nag-check ako, wala akong dalang baril. No, maliban sa hindi ko na-expect na may tao, wala akong balak maipagbarilan doon kasi hindi ako involved. Pag pumasok sila, may involved ako. Kaya nga nag-glance agad ako doon sa baril na, yung pinagtatago ko ng baril dito sa salas or sa living room. Anyway, so, ayun guys, yun yung update. Ito pa, bago ko tapusin to, ito ang pinagtataka ko guys. Ang tagal nung nangyaring event, 11 nagkaroon ng gunshots. Alas 2 na nung matutulog na ako. Nakita ko sa bintana ng bahay ko yung mga pulis. Wala pa rin, walang dumating na news. Walang dumating na balita. Tapos ngayon, ano na ngayon? Monday na. Biyernes ng gabi nangyari yun. Nag-search ako sa internet. Kinikilabutan tuloy ako eh. Walang balita sa internet tungkol dun sa barilan dito sa kapitbahay namin. Ang tanong bakit? 'Di ba? Siguro dito meron din ano sa inyo eh. Maski siguro sa Pilipinas, merong mga krimen na hindi nare-report or ayaw nilang i-report. I don't know kung totoo yun. Conspiracy theory, pero hindi ako makapaniwala. Ba't ganun? At this day and age, ba't walang nare-report ng balita? Pero meron kami ditong FB group ng subdivision namin. Oh, what happened in ganyang-ganyang street? Nag-uusap. Pero walang balita sa news. Hindi ko alam kung bakit. So yan guys, nabigyan ko lang yung update. Mahaba na tong video na to, no? And salamat sa mga well-wishers. Binabasa ko yung mga comments nyo. Salamat sa mga nagbibigay ng mga tips. And definitely, learning experience to. Kailangan kong mag-level up sa aming security. So that's it guys. Thanks for watching. Bye.